Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. Pauna mensahe ninyo, Shield Maiden. Ayan, make plans and focus. Okay? Before you jump into a new endeavor or a new venture, pag-isipan muna ninyo mabuti yan. Pagplanuhan at mag-focus kayo. When you are ready, 'di ba? Kunyari na nakapagplano na kayo and ready na kayo magsimula. So focus kayo diyan para talagang alam mo 'yun, hindi masayang yung effort ninyo, yung resources ninyo, yung energy ninyo, okay? Oracle, wait for important information. Ayan. So, siguro, meron kayong, mga intuitive messages, intuitive nudges na marireceive sa ngayon. Okay? Kaya, pay attention kayo sa inyong intuition. Okay? Kasi, siguro, baka nagdadasal kayo for guidance, no? Kaya, ayan, papadalhan na kayo ng intuitive messages or pwede rin naman, no? Na meron kayong sitwasyon ngayon na kailangan ninyo ng gabay, kailangan ninyo ng clear direction at nandiyan dyan ang divine universe, no? And the rest of your spirit team para padalhan kayo ng tulong, no? Ng guidance. So, what else? We have wise one, grow within your current situation. Ayan. So, siguro, merong situation kayo sa ngayon na talagang marami kayong matututunan. You will gain a lot of wisdom. You will gain a lot of lessons siguro sa ngayon, no? And what else? We have Magic Guardian, unlock the magic within. Ayan. So, feeling ko, ang iba sa inyo rito, baka nagkakaroon ng spiritual awakening, no? Kaya siguro, ngayon, parang madidiscover ninyo ngayon yung inyong purpose in life. Baka madidiscover ninyo sa ngayon yung mga gifts ninyo, yung mga spiritual gifts ninyo. 'Di ba? So, good luck sa'yo. Kasi siguro sa ngayon, ito na, magigising na kayo kumbaga sa sitwasyon or sa katotohanan, na you are gifted, no? At meron kayo mga spiritual gifts, no, na kailangan nang i-embrace ninyo sa ngayon, no? Siguro ngayon, mas ma-appreciate nyo na yan, mapapansin nyo na yan sa sarili ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo for today. Stay humble, know within that you are amazing. Okay? Let the world find out by your actions without you saying a word. Ayan, di ba? Parang hindi natin kailangan na magbuhat ng sarili nating bangko, di ba? Ito yung sinasabi nito. Allow your actions, no, to speak. Kumbaga, no? For you. Yung ganon. Hindi natin kailangang ipangalandakan sa iba. Hindi natin kailangang sabihin sa iba. Hayaan mo na lang. No? Na yung actions ninyo na lang mag-speak for itself. What else? When things don't seem to be working in your favor, trust in God. For He has better plans for you. Okay? Kaya wag kayong mawawalan ng pag-asa. No? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Don't ever give up, no? Kasi, kunyari, ito katulad nito, baka merong pangyayaring ganito sa buhay ninyo sa ngayon na yung mga gusto niyo hindi nangyayari, hindi nagmamaterialize, hindi nagka-come to fruition, siguro kung ano man ang pinagsisikapan ninyo. And, it's not because hindi kayo mahal ng Panginoon, 'di ba? But magtiwala lang kayo kasi ibig sabihin niyan, merong ibang hinahanda para sa iyo ang Divine Universe. At maaaring yung mga bagay na yan na pinagkakaabalahan ninyo, yung mga ipinagdadasal ninyo, baka hindi yan ang para sa iyo, 'di ba? God has better plans for you. God has a ibang way na dapat na papatunguhan ka. May inihahanda para sa iyo. Kaya wag kayong mawala ng pag-asa. Wag kayong malungkot, no? Kasi lalahanin ninyo na kung ano yung bagay na idinideny sa atin ng Divine Universe. Ibig sabihin nun kasi hindi yun para sa atin. Hindi yun ang best para sa atin. Hindi yun ang makakapagpasaya or makakapagpaganda
or magpapabuti ng ating sitwasyon. Okay? When one door closes, God opens another, leading to a better and brighter future. Kaya huwag talaga kayong mawala ng pag-asa, or wag kayong ma-frustrate, or wag kayong magalit, 'di ba? Wag kayong ma-disappoint. Kasi sadyang gano'n ang buhay, 'di ba? Merong isasarang pinto, no, sa buhay ninyo ang Panginoon, dahil merong magbubukas na bago para sa iyo. Kumbaga, isasara niya yung pinto na 'yan sa buhay mo kasi hindi hindi na 'yan ang para sa iyo, no? Hindi na 'yan yung makakabuti para sa iyo sa ngayon. It's not going to be yours sa ngayon, no? Meron ng nakatakdang bago para sa iyo. Kaya be excited na lang lagi. Kapag may nagtatapos, kapag may nagsasarang pinto sa buhay ninyo, instead na malungkot kayo, maging excited kayo, no? Kasi ibig sabihin, merong bagong kaganapan sa buhay ninyo. Merong bagong pintong magbubukas para sa iyo. So, what else? Be kind always, even when someone doesn't seem to deserve kindness. Be kind anyway, for you know not of their struggles, diba? So, kaya dapat lagi lang tayong magpapakabayat lang, no? Lagi lang tayong mag-offer ng kindness natin to other people kasi we don't even know kung ano nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Hindi rin naman natin alam kung anong pinagdadaanan nila. At tulad din nila, no? Hindi rin nila alam kung anong pinagdadaanan natin. Kaya mas magandang para maging maayos lang ang lahat, para maging kalmado lang ang lahat, para maging makatao lang din tayo, no? Maging practice kindness, no? So, good luck. Thank you for watching. Have a light. Namaste.